Asan yung may karga? Wala pang karga yung iba eh. Di ba meron na ditong kinargahan ko? Binalot mo na? Ha? Binalot mo na? Ang alin? Yung may karga na lion head. Pambabae. Hindi, andyan na. Wala. Ito. Ang cute ng karga eh. Hindi halata. Kent Ramos, shoutout sa'yo. Mapagpalang gabi. Pa-share naman, Lods. Pasuyo. Pa-share mo nga. Ayan. Wait lang. Bago tayo magkabigayan ng orasyon. So, dito muna tayo sa ano. Ramuel Navarro, mapagpalang gabi sa iyo. Remuel Navarro, shoutout sa inyo. Yan. Remuel pala, hindi pala Ramuel. Wait lang mga lods, sino muna akong tubig. At ako'y ganito talaga ako, uhawin. Yung kwintas ko. Saan? Ay, ano? Pwede mo lang. Yung shoutout sa ating 16 viewers. Pa-share na lang mga idol. Pasuyo. Aking kwintas. Yun. Yung isa. Wala akong nag-play doon sa lamis eh. Salamat daw sa Bato Omo. Tested, sabi ni Remuel Navarro. Ching PLN, shoutout sa'yo. Kent Ramos, sino pa ba? Yun, shoutout sa inyo lahat sa mga nanonood. Ginoy LJBP. Pero na cellphone mo, ayan ka na naman. Cellphone mo, isi-share ko. Oh, nakashare na. Oh, share mo sa group. Ano ba? na. Public. Share ka. Public mo, tapos i-share mo sa mga group. Sa kay Apple Lakay, tapos sa ano? San Benito. Tapos sa mga group natin. Para dire-diretso. Nakailang inom na ako. Pangatlo ko na to. Ba't ito nandito pa? Sa akin na to eh. Ayan. Boys Sang Balatayo, shoutout sa'yo. Dindin Montemor Bolaron. Rick J. Loren Tipan. So yan, shoutout sa inyo lahat mga lods. Yan mga lods, ngayong gabi ay siguro napanood nyo na yung video, ano? Yung video ng disgrasya. So napanood nyo na siguro yung video. Hindi sa inaano natin, nandun yung kapatunayan, ano, pinakita na nung may-ari kung paano nawasak yung sasakyan. Diba, kita nyo naman nung inaayos. So, talagang sira yung sasakyan natin. Pag bato mo lang, yung bato mo lang natin ay 12 pieces, 500 pa rin yan, lods. Ganun pa rin. Dindin Montemor, sino ba yan? Nawala. Dindin Montemor Bolaron. Shoutout sa'yo from Hagna Bohol. Cepeda Randy Jan, shoutout sa'yo. Julian Bongki, shoutout sa'yo. Eli Gabo, shoutout sa'yo. Arvin Vargas, shoutout din sa'yo. So, ayan mga lods, ano.
yung nakaraan na pinakita ko sa inyo na video na pinost ko kung paano ako pala. Kaya pala hindi ko sinasama si Mrs. doon, may disgrasya palang mangyayari. Pero alam nyo ang kinakagandahan nun, nag-save tayo ng buhay. Hello din kay Diluna 230. Reynold Sagario Cosio, shoutout sa'yo. Shoutout kay Delonra 230. Delonra pala, no? From Taguig. So yun mga lod, no? Imbis na sila yung madisgrasya, so hiniram ko kasi yung kotse ni Kuya Hector. Yung kulay dilaw, yung si Bumblebee. So, tuwan-tuwa ako dahil ang liit niya. Pikanto kasi yun. So, napakaliit niya. Singit-singit ako sa mga traffic. Then, pagdating dun sa libreng lugar, dun sa Balite Drive, humataw ako ng 80. Kasi libre. Pero nung malapit na ako sa condominium unit, paliko na ako. Papunta kasi ako kila tatay. Paliko na ako dun sa condominium unit mismo. Pag hinto ko kasi nakababa yung boom, biglang natanggal yung gulong. Alam nyo mga lods, hindi biro yun, yung nangyari na yun. Ano? Kung sa gitna ng kalsada natanggal yun, yung gulong na yun. Di ba sabi nga niya sa live, papatayin daw talaga. Kasi mekaniko yun, si Kuya Hector. No? Mekaniko, may-ari siya ng shop. Makikita nyo to sa may bandang Anonas lang. Yung kanyang shop. So, legit yung kanyang pagpapagawa. So, ganito ang nangyari mga lods. Dagdagan natin yung senaryo. Sa mother niya, yung pikanto. No? Sa nanay niya yon. Saan ba galing yun, Hal? Cebu? Saan pa ba galing yun? Samar? Cebu? Samar. So, galing pa ng Samar, ano? Sa probinsya. Then, inuwi dito sa Maynila. Siyempre, pagka kayo nasa NLEX, ano ba to? Sa South. So, libre yung daanan doon, dahil gabi, humahataw sila ng 120. Kung nagkataon natanggal yon, may kalalagyan silang lahat. No? Kung sa kanila natanggal yon, may kalalagyan silang lahat. Mabuti na lamang at sa akin natanggal yung gulong. Nakita na ba kayo na sasakyan na natanggal ang gulong? So, tignan nyo kung anong itsura ng sasakyan pag natanggal ang gulong. Siguradong bale-balentong. Pero ang kagandahan doon mga lods, meron kasi akong liwas sa kapahamakan na orasyon. Then meron din akong suot-suot noon na ganitong uri ng liklay. Siya lang yung bukod tanging suot-suot ko kasi siya yung nadampot ko rito. So yan, tignan nyo. Oh, nagre-rainbow. So yan yung rainbow liklay na ito yung mismong rainbow liklay na suot ko noon nung panahon na nadisgrasya. Maganda siya sa kapahamakan sa travel. Ganyan sabi ko nga no sa post, mabisa yan sa travel. So kita nyo kung dahil din sa pag-iingat ng ating amang kaitas-taasan at ng mga gamit, so nagdoble yung swerte natin na hindi tayo mantakin nyo matanggal yung gulong. So yun, napakainam at napakabisa niyan sa travel at sa swerte. So yun, mamaya lods, magkakabigayan tayo ng mga orasyon, ano? May orasyon ba yung salsagan? Si Alvin Natanwan, yan ang kinuha ko sa'yo. Ay, legit yan lods, legit yan. So yun mga lods, ano? Sa mga wala pa nito, kung gusto ninyong kumuha, avail pa to. So, nang dahil nga, siya ay talagang proven sa akin, no? Tested talaga, may nangyari na, pero eto, kausap nyo pa ako buong buo. So, yun, ipopromo natin to ng 1K lang. So, from 3K, bababa natin ng 1K. Then, may libre pa siyang 2 bato omo. So, napakarami kasi natin bato omo, kaya pamigay natin ng ipamigay yung mga yan, yung iba. So, meron din tayo ditong kinargahan. May mga sizes to, mga lods. Commander Leon ring. So, ganyan siya kaganda pagka sinuto. Wala siyang subo, hindi ko na sinubuan. Kasi, yung kanyang karga nandito na sa ilalim. May black liklay. Yan, kitang-kita nyo yung karga. 7 yung karga niyan, mga lods. Meron din siyang, yung pangkaraniwan na kinakarga ko,
kinargahan natin ng si Diluna daw kukuha hal. Diluna 230. LPN mo to para ano. Alam mo kagad. Diluna 230. So kung may kukuha pa, kumuha na kayo mga lods. Kasi paubos na to. Promise, paubos na. Hindi isa pinipilit ko kayo. Naghahanap kayo ng legit. So siguro 1K lang yun, ano, Diluna 230 yung, ano, may libre pang 2 omo yun. Ito ba yung tinutukoy mo? Yung 7 colors liklay o rainbow liklay kung tawagin. Ayan o, nagre-rainbow pa siya, nag-7. Atardar natin 3K. May mga libre na yan, bawat order ninyo may libre. Yung singsing natin, ito 2K. Meron siyang bulalakaw, pangil ng kidlat, black adet liklay, then black sand, rainbow. Rainbow daw kay Diluna hal. Diluna 230. Wag tulod sa. Wag ito kasi ito napagpawisan ko na. Nagamit ko na to. O mamaya mahilo-hilo ka dyan pagka sinuot mo. Ang karga nito, 7. No, mga lods, itong Lion Ring. 7 yung karga niyan. Ayan. So, pag sinuot mo, dikit sa balat. Mararamdaman nyo naman, nakadikit. Ito, ang bigay ko nito ay 2K. Then, may libre siyang 3 bato omo. Ayan. Sino magmamine? Magmine na kayo kung ano. By sizes yan. 2 na yung may karga, pero 6 pa to sila, 6. Yan, 6 na piraso. So, mga bagong gawa yan. Pero ang may karga na dyan, ito. Itong 2. Angel feather. Yung angel feather natin, ito mga lods, oh. Yung isa hal, wala pa. Tali. Pakita ko sa inyo, ito kasi nakalutang yung puti. Kung ano ang karga nung Lion Ring, ito rin ang karga niyan. Mukhang malaki pag tinutok ko. Ayan, ang laki niya, ganyan lang siya kalaki. Oh. Saktuhan lang yung laki niya, hindi halata. Oh. Ayan, kita. Kita niyo ba? Pero nga nakatardar. May sisilip daw nakatardar. Sariling gawa yun, Lods. Oyaw, sariling gawa yun. Ayan, 7 yung karga nito. Bulalakaw. Bato ng Jerusalem, black sand, death liklay, pangil ng kidlat. Yung mga ano yun yung mga pinag-grinderan. Baka nag-iisip kayo kung paano nagkasya lahat to. Dito. Then, yung pang-7 ay tawag dito, Diamante Negra. Tapos, Dignum pulbo, yung pinagsama-samang pulbo. So, lahat ng klase na yun pagka-pulbo. Yung kanyang harapan, ito. Yan yung angel feather. May kita nyo yung gilid na yan, yan ay feather. So, ano yung nasa gitna? Yung nasa gitna ay lapis lazuli. So, ang lapis lazuli, ito yan mga lods. So, para nakikita ninyo. Gusto nyo malaman kung legit, pa-scan nyo na lang. Pa-scan nyo kung legit. Legit na lapis lazuli yan mga lods. So, ito yung lapis lazuli. Mas maganda nga lang to kasi ito raw. Hindi pa siya nababapping. Kasi ayoko ng binabapping. Pagka gusto ko ano lang. Yung raw lang siya. So, ito yon. Yung bagong outer door na nabili na yun. Lods, nabili na pala yung bagong gawa na atardar. Wala na kami papakita. Pero kung gusto mong mag-order, gagawa ako ulit. Pero kagaya din ito, medyo maliit lang. Oo, ganito din yung itsura Medyo, hindi ganito kakapal Yung gawa ko. Yung gawa ko mismo.
Ito sa akin to, matanda na to. Wag ito. Oh, hal. Matanda na yan sa akin. So, ito yung harapan niya. Napakasimple lang yung angel feather. Magkano bigay mo nito? 1.5. So, yun. 1.5 loads. May tatlong bato omo. So, yun. Bawat order, gawin na natin tatlo. Tatlong bato omo. Alin man yung order ninyo, may bato omo na libre. Ito yung angel feather. Nakakakuha ka na ba, Mighty RM? So, napakasimple, di ba? Meron pa akong isang ilalabas, wala pang karga. Cross of Infinity. Sariling disenyo. Wala pang karga yan ha, sa likod. Mga lods. Ayan, kaya malalim siya. Kasi kakargahan natin yan. 7 ano pa rin. Alin Delonra, 230. Alin tinatanong mo magkano? Yung ano, imamain mo na ba yon? Clear na ba yon ano? Delona 230 dun sa 7 colors na liklay. Deal na ba doon? Maligayang pagbati po kapatid, mapagpalang gabi. Mapagpalang gabi din. Clip Danny Dandoy. Oyaw Norbin. The original. Puti ang pula ba dapat itali? Sabi nung isa bawal daw itim na tali. Sino man nagsabi na bawal ang tali na itim? Eh lahat ng tali ko itim. Okay, mine daw kay Delonra 230. So, ayun, may libre kang tatlong ano, bato omo. Libre na 'yan, loads. So dito, sino pa yung gustong kumuha? So ang bigay ni Mrs. dito ay 1.5. Angel feather. Sa mag-test load, order ako ng angel feather. Okay, load, sige. Thank you kay Speed Region. 100 star agad. Ang galing ah. Galing naman. Thank you sa shoutout Commander din sa Batangas City. Rodel Manicani. No, mapagpalang gabi sa iyo. Shoutout sa inyo diyan, Rodel Manicani sa Batangas City. Maganda talaga yung pagkakagawa niya. Tsaka yung disenyo nito, mga lods, Style Infinity. Dalawang Infinity nilabas ko, yung isa naman Infinity Cross. Ito, lalagyan natin ng karga. Jerry Reyes, mapagpalang gabi. So sa mag-mine, mag-PM kayo. Alam ko, mahiyain kayo eh. Yung iba ayaw mag-mine. Tapos meron din tayo 1K dito mga lods. Oh, mine nyo na kagad. Para kayong ano lang yan. Parang tandaan natin, sa mahal na araw, pagpasok po ng March. Ba't kaya nilipat yung mahal na araw, idol, no? Nakakainis. May visa kaya yung mga ano, gagawin natin yan, na pagtatahas, bukod, pagtatahas, pag spiritual, may visa kaya yung Marso na yan? Ang ano talaga, nasanay na tayo, Abril eh, di ba? So ako, binabala ko, parang bala ko, Abril i-celebrate yung ano, o gawin. Kasi mga lods, parang hindi tama na ilipat yan eh. Alam natin na yung araw ng Abril na yan, yan ay araw ng ano, pagsasakripisyo at araw ng testingan. Ng Revuelta bracelet, sige gagawa ako, ay ubos na eh. So, kung pinakita natin yung Commander Leon ring na panlalaki. Panlalaki to ha. Pang male. Ayan. Sino gustong kumuha? Tapang ng Leon yan mga lods. Si Peda Randy dyan. Ano nakakapanibago? So, mamaya bigayan tayo ng orasyon ulit. Shoutout sa ating 100 viewers na nanonood. Ito, yung pambabae. Commander, yun ang lumabas sa ikot ng buwan. Kaya nga eh, bakit doon tinapat? So ito, ayan o, lion.
Tapos ito, buntot niya to mga lods ah. Yan. Lion ring. Napakasimple lang. Kung gusto ninyo, sa mga lalaki, kung gusto nyo ganito, simple lang. Ito yung itsura niya kapag kasinuot nyo. Ano ba yan? Di kasya. Ayan, sa kaliwa. Yan yung kanyang itsura ng lion ring natin. So, 'di ba simple lang. Kung ako sa inyo, mas gusto ko 'yan dito. Saan ba yung kasya? Baka mamaya hindi ko na matanggal palabas. May kalokohan pa naman ako. Si Philip din ako minsan eh. Ayan mga lods, so lion ring. No, dito siya maganda. Tignan niyo yung itsura. Oh. Para kayong prinsipe na merong ano dito, ring. Yung mga nandito, mga singsing dito, royal blood. Di ba yung sa Asian Egypt, nakikita niyo may mga ring dito. So, senyales yun ng pagiging spiritual. So, dito siya maganda. Tapos, kung ganito naman, hanap tayo ng maliit. Ang kamay ko kasi mga lods, napakaliit. Size 8 lang ako. Tapos, nadampot ko pa. 9. Ano ba yan? Ano to? 11. Excuse. Wala yata akong... Ang may karga, size 8 yan. Ayun, size 8. O, pwede rin dito. Ayan yung itsura niya. O. Diba? Astig. Bala na kayo kung ano ilalagay nyo sa ganito. So, mag-asawang ano to? Leon. So, nung una, nilalabas lang natin. Puro ganito mga pinapagawa ko. So, ang karga nito, ito, sa lion ring. Yan, ang karga nito. Magkaiba sila. So, isang 1.5. 1.5 lang tong maliit na to. Ano ba yun? Nasaan na ba yung may karga? Ayun. Ito yung karga niya, mga lods. So, napaka-cute. Pero, pito rin ang karga niyan. May baon siya dun sa ilalim. Adrian Cuenca de la Cruz. Mapagpalang gabi. Mike Pimentel. Abang-abang na lang kayo sa ating, sa ating lihim na karunungan. So, ayan siya. So, ano pa ba yung naipakita ko na? So, ito yung may pakpak. Infinity Cross. So, kakargaan dito sa likod, mga lods. Huwag kayo mag-alala, may karga din yan. Then, yung ating napakagandang San Benito Ermitanyo. So, 1.5 yan, mga lods. Sa gustong ng St. Benedict Ermitanyo. Lakit siya, mga lods. Yung, si Mrs. nagkarga nito eh. 7 pito rin yung karga nito. Ayan. Pag nakasara siya, then, ano yan baliktaran. May konting space pa siya, pwede nyong lagyan ng orasyon. Di ba may mga binibigay akong orasyon sa inyo, sa kabal, sa liwas bala. So, isulat nyo sa papel, pasok nyo rito, dikitan nyo, then isara nyo. So, talagang meron pang space yan na tinira kami, para kung ano man yung orasyon na gusto nyong ikarga, pwede. Huwag kayong mag-alala, kasi ang orasyon, kapag kinarga nyo at dinadasalan nyo itong St. Benedict, gagana at gagana yan. Lalo na kung may kinakarga kayong kuram. Diba? Napakaganda, no? So, hindi lang to sa camera maganda, maging sa personal. Para makita nyo na maganda talaga siya kahit malayo. Ayan. Kasi diba, kung minsan gumaganda sa pag tinututok mong ganun sa camera. So, ilayo natin. Diyan siya. Then, yung kanyang likod, ito. So, yun. Sino yung gustong kumuha nito? Limited to, mga lods. Tama. Limited nga. So, meron lang tayong 5 piraso, mga idol. Sa mapalad sa 5 na kukuha. Then, kung puro pangontra yung ating inilabas, okay lang ba mabasa yan, bro? Pwede. Pwedeng basain yan. Walang problema basa yan. Stainless naman yan eh. Magkano daw yun? Yun po ay 1.5 din. May libre ng bato omo. Nakakuha po ako niyan sa inyo, Commander. Oh, yung mga unang kumuha niyan, meron na. So, ito hindi ko alam kung paano ko babasahin. Pero nga ng lente dyan. Mga lods na, ito yung napakaganda. Oh. Mga tunay yan. Top peanut. Ano? Pag binuksan mo yung peanut, ang lucky charm peanut,
yung mani, swerte yan. Then, dahil kayo ay mga mahilig sa pampaswerte, so yan yung pampaswerte niya. Yan, pag binuksan nyo yung mani, meron siyang laman. So, yung laman niya ay kulay green. Ito ay, hindi siya green jade eh. Ano ba to? Na-explain na sa akin to, nakalimutan ko na naman. Jasper. Ayan, Jasper yan mga lods. Green na Jasper yung laman ng mani. So, sa swerte talaga siya, yung Jasper sa swerte. Then, meron siyang green, black, and red. So, pampaswerte, pangontra sa mga kulam at barang, kamalasan, then pampaswerte sa travel, for travel safe. Travel safe. So, ang presyo nito, mga lods, ay 700. Tunay yan. Gusto nyo malaman kung paano magiging tunay? Tingin lighter, hal. Huwag lang sana abutin yung yung kanyang, ito yung goma. So, yan mga lods, para malaman ninyo ang jade kung tunay o plastic, kung tunay siyang jade, sindihan ninyo. Yan. Baka kasi ang matunaw yung yung tali eh. Kaya iniiwas-iwas ko eh. Ayan. Huwag sana abutin yung tali. So, yan mga lods, kapag kayang sinindihan ninyo, masusunog ito. At kapag sinindihan ninyo, dapat hindi gaanong nagiinit. Hindi kayo mapapasok. Yung original jade. Tapos pag malamig ang panahon, malamig din. Jerry Reyes. Jerry Reyes, ano po ang kukunin mo? Si Edmar Poster Gigola, tsaka si Jerry Reyes. Ano po yung kukunin nyo? Pa-comment muna. Yung dalawa na to, pa-comment muna kung ano yung kukunin nyo. Kasi ang dami ko na pinakita mga lods eh. Al-PM mo nga itong dalawa na to. Pwede pirasuin o kaya i-grinder para maging hugis. Pahaba o kaya pabilog. Anong klaseng mutya? Depende sa mutya. Yung kidlat, pwede yon. Yung bulalakaw, pwede yon. Pero yung mga mutya naman na mga susok, bakit gagawin mo pahaba? Yung aling angel? Angel feather. 1.5 yun, Jerry Reyes. 1.5. Kita mo na? Bro, naka-promo pa rin ba yung Omo? Opo, naka-promo yan. Hanggang, po yan? Hanggang mahal na araw. Paki-clear nga po, Jerry Reyes, tsaka si Edmar. Edmar and Jerry Reyes. Yung pong Angel. Okay, hal, Angel kay Jerry Reyes. Edmar Poster Gugola, Senior, San Benito po. San Benito kay Edmar. Jerry Reyes, tsaka Edmar Poster. Tama ba? Meron pang isa eh, Edmar. Kuha po ako. Ayan, magdalawa sila. Ayan, Song Hadjin. Si Mrs. po yan. Paki-PM muna, saglit mga lods. I-click nyo yung kanyang account, then message kayo. Mutya ng San Telmo, pwede bang paliitin? Hindi pwede, lods. Pagka mutya ng San Telmo, medyo sabit tayo dyan. Kasi ang San Telmo, hindi naman talaga pinaghihiwa-hiwalay yan eh. Ako, meron ako mutya ng San Telmo, pero hindi ko pinaghihiwalay. Gusto kong tapyasin, tapos dadaling ko. Hindi na siya nagiinit. Yung walang karga, ito pala. Infinity Cross. Ito ba, Jerry Reyes? Ayan, lalagyan po natin ng karga yan. May kita mo yan bago ko ipadala sa'yo. Papakita ko sa'yo. Kapatid, yung bracelet po na may kulay red, black, green. May mani. Magkano po? 700 po, idol. 700. May libre rin bato omo yun. So, tignan nyo bawat order ninyo ha. 3 bato omo. Shoutout kay Sped Region, tsaka kay Berpeden, MJ Gallardo. Salamat sa inyong mga star. Thank you very much. So, ayun. Then, ito na yung last na ipapakita natin bago tayo mag-LNK. Ganda rin ang pagkakagawa nito, mga lods. Kita nyo paganda na ng paganda.
Oh, okay, Jerry Reyes. Yung Infinity Hal kay Jerry Reyes. Tapos kay Edmar. Ano yung kay Edmar? Ganito. San Benito. Okay, klaro na. Wala na pong hahabol. Yung gustong humabol, doon na lang sa ano, no? Hindi mo nag-PM ako sa kanila. Nag-PM siya. Ano nga po muna. Nag-PM si Mrs. Paki-accept mga lods. So, di ba meron tayong Milagrosa? Tignan nyo tong Milagrosa na to. O, di ba, wow. So, yun, paganda ng paganda yung mga disenyo natin ngayon. Pambalanse mga lod, pag wala kayong pag wala pa kayong pambalanse. Tandaan natin kung puro mandirigma yung suot ninyo, tambalan ninyo. Baka mamaya pati asawa nyo, pati makapitbahay nyo, inaaway nyo na, pati boss nyo. Kasi alam nyo mga lods, yung pandigmaan, kahit may nanonood dito ng mga antingero, alam nila yan. Ang mga babae, ito yung pamigil. Pamigil yan mga lods. Tsaka ito, ang dami nagsasabi sa bala, mainam to. Ako takot putukan to, sa totoo lang. Ang dami ko nang Kano nga to? sinadya nito. 1.5 din. Ang dami ko na sinadyang gawin nito mga lods, pero takot talaga ako. Meron clip dandy, may Gcash ako. Ito yung kanyang likod. Tignan nyo, parang nag-aapoy, napapansin ninyo. Yung kanyang reflection. Pati yung screen natin, nadadamay, oh. Kita niyo yung aura, pati yung screen parang lumalabo. So, ito, sa dinami-dami ng disenyo na ginawa ko nito, may malaki, may maliit. Ni minsan hindi pa ako nag-testing ng ganitong uri ng berhen. Takot talaga akong putukan siya kasi ang dami nagsasabi sa akin may mga nadidisgrasya daw dito talaga. Swerte na lang yung hindi nadidisgrasya. Kasama na yung dasal nito, then may free na 3 bato omo. So 1K lang yung bigay ko mga lods. Yan o, makapal. Hindi siya ganong kakapal, hindi siya ganong kabigat, pero saktuhan lang. Bukod sa pambalanse, may pampaswerte yan, may depensa. At sinasabi ng karaniwan, pag ganito, yung mga bao, binabaon na nila sa loob nito. Kung hindi talandro, medalyo na maliliit. So hindi naman siya ganong kaliitan eh. Saktuhan, hindi rin malaki, hindi rin maliit ng todo. Ayan siya. Then, yung kanyang likod, eto. Ayan, para nakikita ninyo. Ayan, diba yan? Hindi ganong makita. Masyadong Hindi po, po ito? Gold plated. So, plated, pag sinabing plated, kumukupas. Pero, stainless siya. Hindi ko alam sa liwas bala eh. Hindi ko alam eh. Pero sinasabi nila. Matagal kumupas to. Parang lion ring. Yung pinaggamitan nito. Isa lang po yan. Oh. Tignan nyo yung kulay nila. Pareho halos. Ano ba yun? Ayaw tumingin. Ayaw humarap. Ayan mga lods. Halos iisa lang yung kulay nila. Pati sa St. Benedict. Isa lang yung tubog niyan. Sino yung nakakuha nito? Kumupas na ba? Kumupas na po ba yung ganito nyo? Yung nakakuha nito? Yung lakit, yung tinutukoy natin mga lods itong lakit. Yan yung lakit. Yung lakit may karga. Tapos ito, talagang sinadya namin na lagyan ng space para kung ano yung gusto ninyong ilagay dyan na orasyon, yun yung mailagay nyo. Yan, naglalak pa siya. So pa-comment nga, yun mga nakakuha na nito kung kumupas na yung ganito ninyo. Matagal kumupas yan mga lods, kumukupas siya pero hindi ganun ka hindi ganun ka kabilis. Siguro may taon din. Ako masasabi ko may taon din kasi yung Commander Leon ring ko hindi pa rin naman kumukupas binabasa ko pa yun. Stainless siya, hindi siya makati sa kamay. Eto mga lods, may pagkakataon na hahapdi yung ganito ninyo. Dahil dito sa karga. Si Mrs. lagi mahapdi yung kamay niyan. Ewan ko dyan kung bakit. Lagi sigurong nababati. Batiin yan pero hindi siya tinatablan. Pagka nabati yan, halimbawa may sumama, medyo nangangati yung ganto niya. Ibig sabihin, nagpakarga na naman dito. Kaya pag mapapansin nyo, minsan may pantal-pantal dito yan. Pag nanggagamot, may pantal dito, tas mawawala.
Gandang gabi rin, Gerson. Shoutout sa'yo. Alin ba? Ay, nalilito ako sa inyo. Ang dami kong pinakita. Lagyan nyo kung ano yung tinatanong nyong magkano. Lagyan nyo. Halimbawa, dalawa kasi yung ring. O, yan, yung dalawa. Pambabae at panlalaki. Ito yung pang lalaki. So, yung meron din ganito. Alin yung pinakita ko? Ano yung ano? Ay, bro Eileen, shoutout sa'yo. God bless din, bro. So, yung ganito. Pati ako naduduling pag tinatapat eh. Lumalabo yung, bumeblurred ako no, pagka tinututok ko sa camera. Ang kulit niya eh. Gusto niya siya lang eh. Mukha ko ayaw niya ipakita. At ito kaya. Dumidilim-dilim din. Oh. Jesse Mayola, mapagpalang gabi. Mapagpalang gabi din kay Jay Bermundo. Arnold, ay shoutout sa atin 123 viewer. So ayun, sa mga bagong kapapanood pa lang, marami tayong ipinakita. Balikan nyo na lang video. So ayun, tapos na yung mga ipinakita natin mga idol. So punta na tayo doon sa dako na pinaka-topic natin. Kung gusto nyong umorder, itanong nyo lang kay Mrs. I-PM nyo lang siya. Mga lods, PM nyo lang si Mrs. Then sasagutin niya yung mga tanong ninyo. Pero ako na nagsabi sa inyo, mas type ko siya. Angel Feather. Kasi meron siyang ano, ito sa active mind, body, spirit. So, doon siya gamit. So, sa mga estudyante, pwede to. Tsaka doon sa mga nagbibilang lagi ng pera. Tignan nyo naman yung kargaw. Sa akin ha, ano to, mas gusto ko. Napakasimple lang niya. Tsaka yung ano, yung infinity. Hindi pa tapos yung infinity. Wala pang karga yan mga lods. Pero kita natin yung ganda niya. Buhol-buhol. Laging ganito tong tali na to. Pag nilagay mo, bala ka dyan. Baka ikaw buhol-buhol ka rin. So, ayan. Infinity cross. Kita naman po natin yung pakpak ng, parang pakpak ng anima sola. So, kita nyo, sadyan-sadya talaga yung ginawa. Eto mga idols, yung cross niya, napapansin ninyo, akala ninyo, parang baliktad, hindi. Ang cross niyan mga idol, eto lang, yung maliit. Tapos eto, extension. Parang sumisimbolo to dun sa buntot. Pag papansinin ninyo, ayan o, yung ibon, yung parang Holy Spirit. Then yung pinakagitna niya, parang titignan natin, yung mata ng infinity. Tapos yung pakpak niya, parang sa anima sola. So yan yung combination ng pagkakagawa ng disenyo ko na bago. So yan. Then may karga din sa likod. Pagpalang gabi din sa inyong lahat, sa lahat po ng mga bumabati. Okay mga lods, nagpainit lang tayo ng makina. So medyo nilalamig kasi ako kaya pinaghahawakan ko yung mga may karga. Okay, dako tayo sa pagpapatuloy natin to. Libro Sagrado de Carrie Ellison. So Carrie Ellison yung gagamitin natin ulit libro kasi hindi natapos dun no, sa nakaraan natin. So sabi dito, ito yung unang ipagkakalupit ko sa inyo, yung number 77. So malakas to mga lods. Bumanggit dito ng aba. MJ Mira, shoutout sa'yo. Jaime Kaharap. Dami nagaganda sa mga bagong nilabas natin mga lods ano. So yun kasi depende sa yun naman paghilig ko. May gusto rin akong ilabas kaya lang mababaliw yung gagawa nito mga lods. Yun yung mahilig talaga ako mag-drawing sa totoo lang. Muntik na akong kumuha ng mag-architect noon. Ayan o. Baliktarin natin para maganda. Hindi ko na binuo kasi baka screenshot tapos nakawin. Sasabihin na naman,
galing sa lolo nila. So nakita nyo po yung ano, yung gitna. So kung titignan natin, may pagka-phoenix yung kanyang buntot. Tapos infinity yung kanyang dibdib. Sumisimbolo kasi yan mga Lods, itong ano na to. Sumisimbolo sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. So magaling kayo pag nahanap nyo yung simbolo ng Diyos Anak dyan. Nandito yung simbolo ng Diyos Anak. Ito yung Espiritu. Then, yung Diyos Ama, yung kanyang mata, infinito. So yun yung balak ipagawa ko. Then yun yung tupa. Sumisimbolo rin na maamong tupa or ang Panginoong Jesucristo. Marami simbolo ang Panginoong Jesucristo eh. Isda. Sa born again, isda. Then tupa. Sa Iglesia ni Cristo o sa anumang reliyon. Pare-pareho. Tsaka mataas siya dahil nandito rin yung ano. So marami. Ito nagawa ko na. Hindi ko nga lang inilabas. Ano pa ba? Yung mga nagawa natin dito. Ito, wala akong balak ilabas. Balak ko lang i-drawing. Gumamela Celis. Yan, mga Lods. Ito yung gumamela. Yung 5 petals niya ay Maria. So yan ang hilig natin, drawing. Ito hindi pa tapos. Then ito, yung umangkin nito, shoutout sa inyo. Yung pinamana sa inyo ng lolo nyo. Ito yung original oh. Para magtigil kayo. Kaya lang tatakpan ko yung gilid kasi nilabas ko kulang. Tatakpan ko yung mga gilid mga Lods. Tsaka hindi nila makokopya dahil baloktot. Ayan o, original. Gawa sa sign pen. Yan ba yung sinasabi ninyo na minana ninyo sa lolo ninyo? Papangit ng ugali nyo. May masabi lang kayo. Ito yung orig. Hindi ko nilabas yung orig nito. Then ito. Tsaka tignan ninyo ha. Yung orig mga Lods. Ang galing manguratong niya mga yan eh. Mga kuratong. Ayan o. Pangalan ko. Commander Leon. Tinanggal nila yan. Inedit nila. Tapos sinabi nila sa lolo nila. E di sa lolo nyo, lolokohin nyo sarili nyo. Ito mga Lods, so sign pen din. Kita nyo yung mga gawa ko. Ayan, pwede nyo screenshot. Huwag nyo lang sasabihin na sa lolo ninyo. Kasi masama yun. Sisinungaling kayo. Ayan, screenshot nyo. So ayan, pang depensa sa bala, sa bahay, sa sunog, sa kulam at barang. So pwede nyo magamit yan. Okay mga Lods, punta na tayo dun sa dako ng... May mga nakahingi na rin sa akin ito mga Lods. Hiningi nila ng personal. Sa medalyon, hindi ko alam kung mapapagawa ko yung trespe ko na yun sa medalyon. Okay, ito mga Lods, unang ipagkakalob natin upang hindi makalapit ang isang tao na may masamang tangka sa iyong buhay. So, pag pinagtatangka na ang buhay ninyo, ito lang yung usalin ninyo. Malakas to mga Lods, ako na nagsabi sa inyo. Kasi bumanggit dito ng Diyos Aba. So, ang una nitong nakalagay, Diyos Aba, Jesus Akdudum, Yahuha. So, yung Yahuha, pangalan pa rin ng Panginoong Diyos yun. Yahuha, Ho, Haum. Pero magkakasama to. Pag binasa mo to, Yahuha, Ho, Haum. Yun po yung sinasabi rito. Upang maligtas sa palipad hangin at mga tigal po. So, ito yung pangalawa. Number 78. Kogabatume, Kogabatur, Kobestarbe, Salvame. So, bakit ganito yung mga orasyon na ginagamit? Kasi Creelison. Creelison po yung gamit natin. Purong puti, mga Lods. Purong putian to. Wala ditong halong tiga-tigal po sa mga ano. Kaligtasan sa mga masasamang banta. Dasalin bago bumaba sa bahay. So, bago bumaba daw sa bahay, usalin po muna ninyo ito kung may masamang banta sa inyo. Jesus Christi Deum Migusum Salvator. Miremortim. Turbekhe Salvame. So, 3 times bawat isa, mga Lods, 3 times bawat isa. So, ito namang isang putol. May putol dito, mga Lods, ito sa ibabaw. Huwag nyo nang kopya ito. Huwag nyo nang screenshot. Kasi, putol nga eh.
o sa pagkakasundo na pala ng pamilya. Hindi po ako naglilimos ng talandro, Lods. Okay. Ito, hindi nyo na ito i-screenshot kasi kulang yan, putol yan. So, ang sabi dito, upang hindi ka malapitan ng tao na may masamang tangka, ang kanyang orasyon, ang pagbaybay, ang pagbigkas, Dios Aba, Jesus Akdudum, Yahuhaho Haum, Salvame. 3 times yan, mga Lods, na babanggitin, ihip mo sa iyong dibdib, upang maligtas sa mga palipadangin at mga tigalpo. So, pangontra, Kogag Batome, Koga Batur, Kobestarbe, Salvame. 3 times din yan. Ibuga mo sa iyong sarili o ibuga mo sa iinumin mong tubig. Parehong pamamaraan na sa tubig o ibuga sa sarili. Kaligtasan sa masamang banta, dasalin bago bumaba ng bahay. So Christi Deo Migusum Salvator, Mary Mortim, Torbekhe, Salvame. So yun po yung tamang pagbigkas dito sa baba. So mga Lods, eto hindi to ibubuga sa tubig. Gamitin nyo lang. No, para maliwas kayo sa mga kapahamakan o mga sasamang banta. Okay, na-screenshot nyo na. 5, 4, 3, 2, and 1. Para tayo nagsasayaw lang. Okay. Hanap pa tayo ng iba. Isang bagsak, mayroon na kagad 3 orasyon. Makakaipong kayo sa akin ng mga orasyon, mga Lods. Nawa, gamitin nyo. Hal, eto na yung hinahanap mo. Panawagan sa nagliyas o nawala, iihip sa damit ng lumayas araw-araw. Tupi natin. Maganda talaga Cray Ellison, ano? Napaka-solid. Sa totoo lang mga Lods, napaka-solid ng Cray Ellison. Yung ibang mga hinahanap ko nandito. Kung makikipaglaban kontra sa mga masasama, hindi nyo kailangan to. Kasi combat ito. Kaligtasan sa mga armas, di fuego. Kung sapat ang inyong kapangyarihan at debosyon, ginagawang mantra kung nasa kagipitan. Ayun, minamantra. So, hindi sapat, hindi angkop na gamitin nyo, mga Lods. Andrea Pate Makipig, watching from General Trias Cavite, shoutout sa'yo. Lagi kami dyan sa Gentry, Nag-ano tayo, nagla-live tayo dito. Al, ano nga yan, tumawag na yan. Pasaway naman yan. Lock kita, Lods. Kamagulo. Kaligtasan sa panganib at basag ulo. Dinadasal bago umalis ng bahay. So ito, kailangan nyo to. Mga Mercy Narvaez, hello po. Shoutout sa'yo. 127 viewers, shoutout to sa'yo. Nakakuha na ako orasyon mo, Commander, yung pangkabal sa katawan, Commander. Legit ba? Kumana ba, Gerson? Trinay mo ba? So, kaligtasan sa panganib at basag ulo. Yung mga basag ulo, no, kung may mga siga-siga sa kanto na nag-aabang sa inyo. So, ibekte. So, gagamitan nyo ng ng T, babasahin nyo. Ibekte sum. Then, may cross dito sa huli, i-cross nyo yung ulo nyo. Buga. Pagka abang ino-cross nyo yung ulo ninyo, ibubuga nyo yung orasyon. Singkit utik. Wala namang kulitan. Kung ano yung pinagkakalob sa inyong orasyon, pagdamutan nyo natanggapin na. No? Hindi yung pahanapin nyo pa ako kung ano yung mga gusto ninyo. Kasi dapat, kung ano yung gustong ibigay sa inyo, kung gusto kong ibigay, yun ibibigay ko. Hindi yung gusto ninyo. Kung ngayon, kung ayaw nyo, wag nyong kopyahin. Ganun lang yun. Diba? So, lagi kong sinasabi yan, wag na makipagkulitan. Kung ano yung pinagkakalob sa inyo, tanggapin nyo na lang. Hindi yung nangihingi pa kayo. Kasi sa totoo lang, mas mabisa ang orasyon kapag ipinagkakaloob o ibinibigay kaysa sa hinihingi. Tsaka tandaan ninyo, bihira ang nagbibigay ng orasyon. Alam ng ibang mga manggagamot at mga antingero yan, no, nasa spiritual. Bihira ang nagbibigay. Kung bigyan man kayo, bigyan kayo yung mga PDF file. Yun, ipagkakalob sa inyo. Ito mga Lods, yung mga orasyon natin, Amazon to. Tandaan natin, hindi tayo PDF, Amazon. Hindi ako kumukuha dyan minsan. Amazon site, dun na kukuha yung mga magaganda talagang mga gamit o mga libro.
Kaligtasan sa panganib, basag ulo. Ibiksum, then i-cross nyo yung ulo nyo. Then, delek, dumos, pestereps, i-cross nyo ulit yung ulo nyo. Prepactum igusum, i-cross nyo ulit yung ulo nyo. So, mamaya na yung kaligtasan sa panganib, dinadasal bago umalis sa bahay. So, ito pa, sa panganib. Elises, mulate, mulatum, mulatam, Bernabal, aramak damak sadam. So, nandito yung tatlong persona, then yung Bernabal, may basag po yung Bernabal, ito po yung sa Atardar. So, ang daming pinagsama dito. Yung mulate, mulatum, mulatam. So, ang ibig sabihin nito, tatlong persona. May aramak damak sa dampa. Hingi daw siya ng orasyon para sa mga basher. Bahala ka dyan. Hanapin ko yung pake ko sa mga basher. So, ito mga lods sa Elesis, then yung kasunod niya, mulatum, mulatam. So, tatlong persona yan, tatlong M. Bernabal. Yung Bernabal may basag yan pero hindi nyo na usalin yung basag. Dahil dito, nakamatik siya. So, matik nagagana yan kahit Bernabal lang. Hindi nyo nababanggit yung basag. Aramak damak sadam. So, tatlong persona. Tatlong persona, isang Bernabal. Yung Bernabal, mandirigma ito. Diyos na mandirigma na si Atardar. So, ayun. Dalawa to mga lods Yung pamigil, hindi ko na ibibigay sa inyo, pamigil. Nasa taas niya. So, ito, dalawa lang. Number 87, 88. So, tatakpan ko yung pamigil. Kasi, hindi nyo naman bagay na gamitin yun, yung pamigil. Sa mga manggagamot to, mga lods, hindi na angkop na gagamitin nyo. So, yun, screenshot nyo ulit, Ayan. Tabingo. Ulitin ko pagbanggit. Ibikte, sum, i-cross nyo yung ulo nyo, sabay buga, sabay ihip Delecte, domus, pestereps, i-cross ang ulo. Prepactum igusum, i-cross din ang ulo. Ito naman sa baba, sa kaligtasan sa panganib, dinadasal bago umalis ng bahay. Elesis, mulate, mulatum, mulatam, Bernabal, aramak damak sadam. 3 times pong inuusal yan mga lods, para gumana. Okay, screenshot nyo na. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Yeah, nakakangalay. Ang taas kasi ng camera ko, nakatungo na ganun. Pangilan na to? Naibigay ko na sa lakas ng pagbuhat. Naibigay ko to nakaraal. So yun, sa mga babae na nanonood sa atin, shoutout po sa inyo, mapagpalang gabi. Sa lakas ng buhatan, ito yung mga nagbubuhat ng yung mga nagbubuhat po na dyan, na gustong lumakas ng pagbuhat. Sabi dito, ito yung gagamitin yung orasyon. May susi. 3 ulit po ninyo to, then ikukrus nyo na pabuga sa inyong sarili. At pag sinabi bang ibuga sa sarili, ganito yung mga lods, yung damit ninyo, bubugan ninyo dito sa dibdib. Bago kayo magbuhat mga lods, orasyon ninyo ito, yung susi isa lang. Sa lakas sa buhatan, Cristobal I Paskinatum Miumhum, sabay bugan ninyo ng pakro sa dibdib. Ulit, pangalawa, Cristobal I Paskinatum Miumhum, ibuga ulit ninyo sa inyong dibdib, pakros. Cristobal I Paskinatum Miumhum, then ibuga ulit. Then yung susi isusunod ninyo, isang beses lang usalin. Exebate exoim tese. So yun mga lods, kaligtasan ng mga babae. So sa mga babae to mga lods, kung gusto nyo kopyahin nyo rin. Kung gusto nyo screenshot nyo rin. Etong kaligtasan ng mga babae. Kung meron kayong mga babae na gustong pagbigyan, inyong mahal sa buhay, o girlfriend ninyo, ano man tawag nyo dyan, syuta, sana all may jowa. So yun mga lods
sa mga babae, gamitin nyo to. Kaligtasan ng mga babae sa masamang tangka. Magdasal sa gabi bago matulog at matapos nito ay usalin ng salitang ito. So, may pamilin. Ano yung pamilin? Panalangin pala, hindi pamilin. Ano yung panalangin? Siyempre, papanalangin nyo yung naayon sa inyong kalooban. Halimbawa, gusto kayong gahasain ni Mang Kanor. E di magdasal kayo na wag matuloy yung kanyang, wag mo po inadyang mangyari na wa ama ang masamang tangka ni Mang Kanor. Diba? Ganun po. Then, sunod ninyo yung orasyon. Queso Deus, Igmundi, amin tao, is na tao, amin na tao. So, bakit ko ginagawang tao? Kasi yung pagbigkas, sinasabi ko nga sa inyo, pwedeng Hebreo, pwedeng Grego. Pag Grego ang pagbanggit na ginamit ninyo, amin na tao. Is na tao, amin na tao. Meron din mababasa kayo sa mga orasyon, ano? Tartapaw. May nababasa kayo mga tartapaw, hindi W yung ginamit, letter O yung ginamit. Pero tartapaw ang basa. So, sabi dito, Queso Deus Egmundi, Amintaw, Isnataw, Aminataw, Atmi, Huib, Reseok. So, yun, paki-screenshot mga lods. O ito, meron pang isa. Bonus na sa inyo yung 89. Kaligtasan kung nagpuputukan, dasalin bilang mantra at umihip, pakrus. Yun lang, magmamantra 108 kayo nito mga lods. 108 ninyong bibigkasin. Sagbab asab, saab. Sagsab pala, sagsab saab. Hal pabot ng mantra. Para ma-explain ko sa kanila. Then pakrus. So ito mga lods, matrabaho. Pero sure ball. Ito, kalahati ng 108. So ano yung ilan yung kalahati ng 108? Diba? Bakit kalahati lang to? Dapat ito ay 108. So dahil nga ito ay kalahati lang, ito ay 54. Dalawang ulit kong gagawin. So ito yung mantra bigs ko mga lods. Oh. Yan. So kung sinasabi ditong i-mantra, ang tamang paghawak ng mantra ganyan. Hindi po ganyan Mali yan. Yung gaganyan-ganyan kayo, mali yan. Ang tamang paghawak ng mantra ito. Yan. Para kayo nang lilimos. Then, pinapaikot ninyo, gamit lang yung daliri ninyo. Diba? Yan mga lods. Pag kayo nagmamantra, yan ang tamang paghawak. So, ibig sabihin nito, mantra 108, 108 times mong uulitin. Habang nagkakaputukan, kung ikaw ay na-corner na, wala ka na matakbuhan, ito yung gagamitin mo. Pag bumanggit ka ng isa, dito lang tayo sa green. Sagsab saab, ihip mo pa krus. Sagsab saab, ihip pa krus. Sagsab saab. So, yun po yung pagmamantra, 108. So, kaya hindi ko kayo binibigyan ng pang-mantra kasi matrabaho, no? Pero yun po yung angkop. So, ito, tatlo po itong pinagkaloob ko sa inyo. Ayan. Last na to, mga lord, sa aking pinagkaloob. Sabsaab, ito po yung sa mantra. Kapag nagkakaputukan sa lakas sa buhatan. Cristobal Paskenatum, mium hum. 3 ulit yun. Then, isunod mo yung susi. Exebate, exumitise. So, kaligtasan ng mga babae. Then, magdasal sa gabi bago matulog. Matapos nito ay usalin ng salitang ito. Queso Deus Igmundi, Amintao, Isnatao, Aminatao, at Mihuib, Resiuk. So, yan mga lods, paki-screenshot. Okay, balik natin. Baka hindi nyo pa na-screenshot. Bilang tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Okay?
Yan po yung last na ating ipagkakaloob at tayo ay kakain na. Kasi nagugutom na rin po ako. Kain na rin po kayo mga idol. Pagka sumasakit kasi ang ulo ko pag nagutom ako, pagka hindi ko pinansin yung aking gutom, sumasakit yung aking migraine. Nakuha ko itong mga lods dun sa hilig ng pagbabasa. Yung migraine na yan. Kahit na madilim, basa ako ng basa. So, yun mga lods, ingat kayo at tayo ay kakain na dahil tayo ay hindi pa nakakain. Ingat-ingat kayo. Pwede panalangin yung maikling ama namin na Latin. Pwede naman. Richmond, Francia, Pasko. So, okay mga lods, ingat kayo palagi. Naway, pagpalain kayo ng ating amang kaitastasan at kasihan kayo ng mga orasyon. Naway, gumana sa inyo. Pag lagi nyo yung binabasa, gagana yan. Maniwala kayo sa akin. Basta ito, tsaka yung spiritual. Pag sabay nyo yung tatlo na yan. Kapag napagsabay-sabay nyo yan, wala kayong ibang iniisip, kundi yung sa spiritual, kayo ay naniniwala, nagtitiwala. Unang-una sa lahat, tandaan po natin, hindi gagana ang orasyon kung kayo ay hindi nagtitiwala sa amang kaitastaasan. Dahil ang mga orasyon ay divine words o banal na salita ng ating Ama. Huwag nyo nang pansinin yung mga taong nagsasabi na ang mga Latin ay sa demonyo. Yan yung mga taong tunay na nasa demonyo. Kaya kayo sinasabihan na huwag kayong mag-Latin para hindi nyo sila makontra. Tandaan po ninyo, kung sinasabi nila na ang Latin ay sa demonyo, hindi po totoo yun. Kaya nila kayo pinagbabawalan na mag-Latin para hindi nyo makontra yung kanilang, alam nyo na kung ano yung gagawin sa inyo. No? Okay mga lods, ingat-ingat kayo palagi at nawa ay pagkalob sa inyo ang inyong mga kahilingan na ating amang kaitastasan. At bukas, gaganapin na po natin yung ating banishing ritual na napospon nung nakaraan. Tinoyo po ako nung nakaraan kaya hindi po natuloy. So bukas, gagawin na natin yon. Abangan nyo yung live natin. Then, habang nagpe-prepare si Mrs. So magtuturo muna ako ng mga ilang mga orasyon o ilang mga kaparaanan. So, maganda tayo sa darating na Marso. Dahil sa darating na Marso, ito po yung kaganapan ng tinatawag natin na mahal na araw. So, sa mahal na araw, kapag pumatak ang Lunes Santo, wag na po kayo magkakain ng karne. Panata yun ha, hindi yun kasabihan, hindi to pamahiin. Kaya nyo po, ito, explanation, dagdag ko bago ako mag-out. Explanation, bakit bawal kumain ng karne sa mahal na araw? Sabi nung iba, haka-haka nila, haka-haka lang yun mga lods, binasa ko mismo sa libro, in-explain sa libro ng Amazon site, ipinaliwanag doon na hindi ibig sabihin kinakain mo yung karne ni Kristo. Paano magiging karne ni Kristo yung baboy, yung manok, yung baka, ano man karne yan, di ba? So kaya po hindi kumakain ng karne sa mahal na araw, ang ibig sabihin po niyan, kayo ay nagpapanata. Ito ay inyong ipinapangako na hindi kayo kakain. Panata nyo sa sarili nyo. Diba? Halimbawa, hindi ako kakain ng karne sa loob ng 1 linggo. Panata ko yun. O meron kayong kahilingan. No? Para may pagkaloob sa inyo, hindi po ako kakain ng karne. Pagkaloob nyo lang po yung aking kahilingan. So, ganun mga lods. Yun yung ano yun. Napakasimpleng paliwanag, napakasimpleng explanation. Hindi na natin kailangan ng kung ano-ano pang mga paliwanag dyan. Diba? Sa Biyernes Santo, hindi natin alam kasi hindi natin hawak yung oras natin. Sa dami po nang pupunta dito niyan. Sa dami na makikiisa sa aming pagpapanata o pagtatahas. Kung pupunta kayo dito, Huwebes Santo, pwede kayo sa amin sumama. Tandaan po natin, yung gustong makidalo para kayo ay dumalo ng ating makisama sa amin sa pagpapanata o pagdidibusyon o pagdarasal o pangako o pagpapanata, tandaan po natin, kung kayo ay sasama, Lunes pa lang wag na kayo kumain ng karne. Kasi pag kumain kayo ng karne at sasama kayo sa amin, sayang lang din yung pagpapanata ninyo na pagsama sa amin.
So yun, sa mga hunter na member ko, sa mga nanonood, tandaan po natin, Lunes Santo, wala nang kakain. No? Yung mga mas gustong matindi pa yung gagawin, tandaan nyo po, may mga matitinding gumagawa ng mga nasa spiritual. Mula Lunes Santo, hindi yan naliligo. Maliligo yan linggo ng pagkabuhay. Yung po yung mga panata na matindihan talaga. Kung gusto nyo gawin, gawin nyo. Dahil hindi naman po kayo sa akin nagpapanata, kundi sa Diyos eh. Diba? James Peps, ano ba yung tanong mo? Kanina ka pa. Singit ka na singit ng tanong mo eh. Yan, kulit ka eh. Pwede ka naman magtanong sa ano, tatanong mo pa dito. Winarningan na kita, binigyan kita ng 15 minutes na block. Nakaban ka 15 minutes, isa pang kulit mo. Block ka na talaga. Nagpapaliwanag, kulit ka ng kulit. Ano ba, trip mo? So yan mga lods, no, kung kayo may mga katanungan pa, ano ang inyong dadalhin? Ang dadalhin ninyo ay kulay puting pambaba at kulay puting pantaas. Bahala kayo kung magpapalda kayo, magpapantalong kayo. Basta wag lang po kayo mag-short. No? Sa mga kababaihan, kung gusto nyo palda o pantalon, sa mga lalaki, pwede kayo magpantalon. Puting damit. Basta wala pong ibang color. Then magdala na rin po kayo ng puting kandila. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa Mystical Cave. Napaka-misteryosong kuweba ang pupuntahan po ninyo. At marami nagpapanata doon. So, imbis na sa Mantbanahaw kami, ang punta po namin ay Mystical Cave. Kasi sa Mantbanahaw, napakaraming tao, sobra. Then, kailangan din namin bumalik ng Biyernes dito. Webes kami aalis. Then, pupunta kami doon. Babalik kami doon ng Biyernes Santo. Then, hanggang Sabado at Linggo ng pagkabuhay, pupunta naman kami sa isang kuweba pa. Doon kami magbabanlaw o doon kami maghuhugas. Maliligo kami doon sa kuweba na merong tubig. So, sa bandang Tanay naman yon. Sa gustong sumama, pwede. No? Kung gusto nyo mag-stay dito, pwede rin. Mula Huwebes hanggang Linggo ng pagkabuhay, pwede kayo mag-stay dito. Makiisa kayo rito, makidalo. Yung tunay na pag-spiritual, mararamdaman ninyo. Yung diwa ng spiritual. Hindi yung spiritual lang. Yung mantra-mantra ka kuno. Yung papalo-palo ka, susugatan mo yung sarili mo kuno. So, hindi po yun. Hindi ganun ang tama pag-spiritual. Sinabi nga sa Biblia, wag mo saktan lang yung sarili. Ano ba yung tanong ni James Pip? Napakagulo. So, ayun mga lods ha. Kung gusto nyo pumunta, makiisa kayo. Sa mga dadalo dito, isang sako na bato omo, ipamimigay ko. Kaya lang, napagpilian na yon, yung lahat ng mga bilog, itinabi ko na. So, tandaan natin, isang sako na bato omo yon, dadalhin din natin dun sa... meron dito, meron din kaming mga dadalhin doon, ipamimigay namin sa mga taong pupunta ron. Huwag mong saktan ang sarili dahil nasa tao ang templo ng Diyos. Tama. Ang ating katawan ay templo ng ating Panginoon Diyos. Tama yan, Lord, yung sinabi mo, nasa Biblia yan. Alam nyo ba yung pagpepenitensya o pagpapanata? Hinihiwaan po muna yan ng blade sa likod. Sinungaling ako kung hindi totoo. Yun po siya sabi ko sa inyo. Hinihiwa yan ng blade ng kaunti para dumugo. Then yung hiwa na yun, hinahampas nila. Para makita nyo yung mga dugo. Bakit natin kailangan gawin yun? Diba? Unang-una, hindi naman tayo si Kristo para gawin natin yun. Yung iba nagpapapako. No? Wala tayong pakialam kung nagpapapako sila. O nagpapanata sila. Basta tayo sa gustong sumama rito, sa gustong sumama sa amin, wala sakitan ng katawan. Hindi ninyo kailangan sakitan ng inyong katawan para patawarin kayo ng Ama sa inyong pagkakasala. Ang sinasabi sa Biblia, huminga ka ng malalim, magdasal ka ng taimtim mula sa aking pangalan at hingiin mo ang aking kapatawaran. May sinabi ba doon, latagyuhin mo, hagupitin mo ng 100 beses yung likod mo? O 1,000 beses? Wala pong sinasabi doon.
Kaya kung ano lang yung nasa talata ng Biblia, yun yung ating gagawin. Then magdadasal, may mga gagawin tayo ron, mga basta kakaibang espiritual na hindi namin inilalabas. Kami lang sa grupo ang nakakaalam nun at kami ang gumagawa. Then ngayon kayo, kung hindi kayo ka-grupo, hindi kayo ka-team sa loob ng Hunter, pero kung kayo ay mga solid follower o hindi man, o gusto nyo lang na sumama o makiisa, o curious lang kayo kung ano ang ginagawa namin, kung kulto ba kami sa inyong pag-iisip, sumama kayo para malaman nyo kung kulto ba talaga kami o sa Diyos yung aming ginagawa. Kasi ang haka-haka ng tao, hindi mawawala yan. Kanina meron meron akong blinak. Ang haba nung kanyang sinabi. Kasi hindi na daw siya sasama dahil ayaw daw ng gabay niya doon sa ginagawa namin dahil napanood daw niya yung video. Dahil meron daw kaming mga hoods, no? Meron daw kaming hoods na puti at kami daw ay dumidipa. So ayaw daw ng gabay niya, kaya hindi na daw siya sasama. So ngayon, bakit? Sa isip-isip ko, ano ba yung ginagawa namin? Hindi mo pa nga na-experience, hinahatulan mo na kami sa isip mo, di-block ka kagad. So ngayon, sa mga may haka-haka dyan, kung kami ay kulto, sumama kayo at tignan nyo kung ang aming ginagawa. Libre naman tignan Wala namang problema para mapatunayan ninyo kung talagang kulto yung aming ginagawa, bakit kami naka-hoods. No? Mga lods. Kayo kahit hindi kayo mag-hoods, basta nakaputi lang kayong damit, okay na yon. At puting ibaba. Magdala rin kayo ng puting kandila. Kasi ang puti ay simbolo ng purity at ng kabanalan. So alam natin yan. Alam nyo rin kung ano yung simbolo ng puting kandila. So yan, libre nyong makikita. Huwag nyo lang kami hahatulan ng inyong mga dila. Sapagkat hindi nyo pa na-experience, hindi pa namin kayo nakakasama, ang dami ng sinasabi ng mga isipan ninyo. No? Bago kayo magsalita, sumama muna kayo, tignan nyo kung ano ang aming ginagawa. Hindi ganun, hahatol. Hindi naman yan ang tamang pamamaraan o pangsaktan, ang sugatan lang ang ating sariling katawan na hindi jautaysan ng Diyos Aman sa langit. Hindi maintindihan, Clifford. Cliff Dandy. So, ayun So, yun, dagdag ko lang mga lods. Ang paghingi ng kapatawaran, dapat sincere ka. Dapat nandito sa kalooban mo. Hindi kinakabisado yung iyong panalangin. Hindi kailangan kabisaduhin. Yung nararamdaman ng damdamin mo, yung gusto mong sabihin. Kung nahihikbi ka, kung naluluha ka, kung naiiyak ka, gawin mo upang patawarin ka. Tapos na tayo dun sa panahon ng pag-aalay. No, yung panahon ng ating mga ninuno. Sino ba yung mga ninuno natin na yan? Sila Noah, sila Moises. Yung pinakamatindi pa, pinakamahabang buhay. Kanunuan. Si Methuselah. So yan yung taong pinakamatanda sa lahat. Mas matanda pa po yan kay Moises. Mas matanda pa kay Abraham. Yan yung pinakamatanda. Ang pagkakaalala ko sa binasa kong libro, 999 yata siya. O 96. Basta kung 1,900 ganun. O 996 yata. Hindi, bago gunawi ng mundo, dun siya namatay. Kasi ang mula sa hula, sa kanya, sabi niya, doon sa kanyang mga kapwa-apuhan, apo niya si Noah Apo niya si Noah. So, yun yung lolo ni Noah, si Methuselah. Nagtanong sa kanya yung pinaka-apo. Sabi, ang haba-haba ng buhay mo, kailan ka po mawawala? So, sinagot siya ni Methuselah, mawawala ako sa panahon ng baha. So, ayun. Nung naganap yung baha, pwede naman siya sumakay sa arko, hindi siya sumakay. Mas pinili niyang malunod, mas pinili niyang maganap yung dapat maganap. Kasi siguro kung sasakay siya sa barko, hindi na yung kalooban niya sinunod niya. Kasi yun yung bilin sa kanya ng ama Siya yung dahilan kung bakit bumaha Yung blueberry, pinitas niya yung blueberry. Napanood nyo na po ba yung Noah? Pinitas niya yung blueberry. Pagpitas niya ng blueberry, dun sa ugat na pinagpitasan ng blueberry, dun bumulwak yung mga tubig.
then nagbulwakan na lahat doon sa buong kagubatan hanggang sa buong mundo, bumulwak. Then bumulwak yung mga tubig, nagbukal, kung baga, tinatawag. So yun, ang kulit ng story dahil sa blueberry. Dahil dun sa ugat ng blueberry, pagbunot, di ba nabutas yung lupa, dun lumabas yung maliliit na mga sumisirit na tubig. So yun yung mga kasaysayan ng sinauna. Sana, Commander, makapunta po ako dyan, makalimos man lang ako ng gamit pampaswerte. Bakit may sana pa? Di pumunta ka na lang. So yun, babay-babay na mga lods at tayo napahaba na. Salamat sa ating 127 viewers na laging nakabag, laging nakaantabay, at nananatiling naniniwala sa atin. No, bukod sa paniniwala nyo sa akin, sa mga orasyon, sa mga kagamitan, sa mga anting-anting, God first before others. Na lang lagi kong sinasabi sa inyo, maniwala muna kayo sa Diyos bago kayo maniwala sa mga ganyang gamit. Sapagkat ang mga gamit ay dagdag gabay lamang. Ang tunay nating gabay ay yung gabay ng ating amang kaitastasan. Huwag na huwag kayong makakalimot. Then, hindi puro Latin, hindi puro orasyon. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga member ko. Dahil ang mga Latin ay nanggaling sa Biblia. No, yung lahat ng mga hiwaga ng lihim na karunungan nang galing sa Biblia lang, inihiwalay lang ng relihiyong Katoliko. Ewan ko kung bakit nila tinago, ano man yung purpose nila. Mas nakatulong yun. No, hindi nila naitago. Dahil yun yung kaganapan, yun yung kagustuhan ng Diyos. May mga matutong manggamot. Kaya sa mga nagtatanong, bakit ba tinuturo sa amin to ni Commander? Kasi nga dapat alam nyo yan eh. Dapat alam ng lahat ng tao yan. Maniwala man kayo o hindi. Bukod dun sa mga hindi naniniwala, yung Antikristo, yung mga hindi naniniwala kay Kristo, may mga ganyan na mga tao, pero hindi natin sila masisisi. Hindi sila naniniwala sa Diyos, pero hindi sila lumalabag sa karapatan pantao, sa batas pantao. Gumagawa lang sila ng mabuti, pero hindi sila naniniwala sa Diyos. Yan yung mga tinatawag na Antikristo, dahil ayaw nila kay Kristo, at hindi rin sila naniniwala sa Diyos. So, kung yan mga yan, hindi tayo maintindihan yan. Pero dahil tayo ay nasa spiritual, tayo nagkakaintindihan. So, bakit ko ba ipinagkakaloob ang mga orasyon? Kasi nga mga lods ang dahilan, kasi nga lahat yan, ng lihim na karunungan, nasa Biblia. In-explain ko na sa inyo, pinaliwanag ko na sa inyo, maraming vlogger ang nagpaliwanag yan. Napakakapal ng Biblia noon. So, tinapyasan nila, tinago, yung mga dapat itago. Aklat ni Judas, aklat ni Maria Magdalena, yung mga kaganapan ng mga orasyon at pagre-ritual ni David. So, lahat yan, itinago po nila yan. So, marami. Maging yung si Apostol Santiago. So, nandun po yun, yung kanyang mga hiwaga, yung mga bulong ni Kristo na ibinulong sa kanya na sinulat din niya sa libro. So, tinanggal ng mga Katoliko yan. May katunayan ba? Legit, may katunayan. Hanapin niyo sa YouTube kung anong katunayan na iyan ay dating nasa Biblia at inihiwalay lang. Kaya natin pinagkakaloob, dapat alam nyo yun eh. Dapat magagamit nyo yun. Dapat manggagamot din lahat ng tao, marunong manggamot ng kanilang sarili. Lahat ng tao, dapat alam natin kung paano depensa ng ating sarili. So, yun po yung nararapat. Kaya hindi ako natatakot na ipagkaloob sa inyo dahil kung gagamitin nyo siya sa masama, sa tingin nyo, babalik sa akin? Hindi po. Sa inyo yan babalik. Sapagkat kung ano ang yung ginawa, yun ang balik. Meron tayong tinatawag na good karma at bad karma. Kapag ginamit mo yan sa mabuti, mabuting karma. Kapag ginamit mo sa masama, masamang karma. Kaya hindi po sa akin ang balik niyan, sa inyo. No? Ginagawa ko lang yung bagay na sinabi dun sa libro. May nabasa kasi ako isa sa mga talata, yung mga tinanggal na mga talata yan, nilagay sa lihim na karunungan. Wag mong ipagdili-dili ang nakalagay doon. Wag mong ipagdili-dili na ipahayag ang aking mga salita sa kanila. So, nakadugtong doon sa versikulo, ano yung nakadugtong doon? Na wag mo daw ipagdili-dili, na ipahayag sa kanila yung aking mga banal na salita. So, yung tinutukoy doon, yung orasyon. Yung sinasabing, ang mga salita ng panggagamot, ang mga salita ng pagbibigay ng kaligtasan. So, yun yung nakadlugay doon sa talata. So, ngayon mga Lods, ingatan po ninyo sapagkat hindi basta-basta yung ipinagkakalob ko sa inyo. Kita nyo naman, nanggaling pa sa libro. No? Hindi PDF yung pinagkunan natin.
Binibili ko yan sa Amazon site para may mapag-aralan ako. Then kapag napag-aralan ko, gumana sa akin. Ipagkaloob ko rin sa inyo, matuto rin kayo. So ano ang gagawin natin? Kapag ka mga natuto na kayo, hindi nyo na kailangan magpatawas. Hindi nyo na kailangan magpagamot sa iba. Pati sarili ninyo ay pwede nyo nang gamutin o yung mga kamag-anak ninyo. Ngayon kung hindi nyo talaga kaya, dahil malakas yung gumawa, malakas yung bira, tsaka na kayo pumunta sa manggagamot. So meron po kayong option. 'Di ba? So ngayon, magkano tawas? 150. Dito nga sa amin, no, marami nakapansin dito, hinahanap yung lugar ko. Pagpunta nila sa 7-Eleven, nandun yung isang manggagamot. May nakalagay doon, tawas 150. Tawa nga ako ng tawa nung nakita ko Hilot 300. So sa hilot wala akong ano diyan, wala akong duda diyan. Talaga naman mahirap maghilot. So kailangan talaga ninyong bigyan. O kung nagpe-presyo sila dahil sa hilot nila, talagang dapat po ninyong bigyan. Ako sa totoo lang, marunong ako maghilot pero ayoko maghilot. Kasi unang-una nahihigop namin yung lamig Yung po yung pinaka-problema sa mga manghihilot. Sila yung nagsasaper. Tatanggalin nila yung lamig sa inyo. Papasok sa kamay nila. Kaya hindi po biro-biro yan. Pero lalo naman yung kombate, pero bakit sa amin libre? 'Di ba? Libre yung kombate o gamutan. Kasi unang-una, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Biblia, pinagkaloob sa inyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. 'Di ba? So, kaya, ayun, sinusunod lang namin. Kaya yung mga miyembro ko, tingin nyo, patuloy na nang gagamot ng walang kabayaran. Walang hinihinging kapalit. Pero yung iba dyan, may kotse at bahay na. No? Kung magkakasilipan, ako, bakit ako may sasakyan? Bakit ako may bahay? Bakit ako merong mga properties sa iba't ibang lugar? Nandahil yun sa pagsisikap ko maghanap ng mutya. Maglikom ng mga pangontra at ginagawa ko, pinalilimusan ko. Pero hindi ako maasa sa aking mga pasyente. Kaya yung mga galit na galit dyan, anong gagawin ko? Gugutumin ko sarili ko. 'Di ba? Sa ginagawa naming limusan, nakakatulong pa kami. Kasi sasabihin ninyo, kung totoong may visa, bakit ibebenta? Sige nga. Yung mga suot nga ninyong mga medalyon, tsaka yung mga dala nyong mutya, kung talagang totoong may visa, bigay nyo nga sa akin. Oh. 'Di ba? Ang masasabi ko sa inyo, no, kung may bulsa ako, hanapin ko sa bulsa ko yung pake ko. Hindi ko mahanap yung pake ko sa inyo. At totoo lang, kahit anong pang aasar ninyo, pambubus ka sa akin, hindi niyo ako kayang bad tripin. Minsan, hindi ko na nga kayo pinapansin, kahit nakikita ko yung comment dyan. Sino nagmumura sa inyo? Sino maaway sa inyo? Yung mga follower din. Yung mga subscriber ko sa YouTube. 'Di ba? Kung nagko-comment kayo na masama doon, pinagtutulungan kayo. Kasi mga alipin kayo ng inggit. Ang inggit, kapag nagpaalipin ka na sa demonyo. Bakit yung inggit? Nainggit ka ba kung hindi ka binulungan ng demonyo? So, ganun lang kasimple yun, mga lods. Kaya hindi ko kayo papatulan. At hindi ko kayo, yung sabi ni Jared, wag mo silang pansinin. Tama. Hindi na dapat pansinin yung mga basher na yan. Kasi yung mga basher na yan, alam niyo yung parang mga kulangot sa pader. Pag pinahid sa pader yung kulangot, wala nang pakialam. Ganun sila. Isa silang walang kakwenta-kwentang nilalang. Parang kulangot na ipinahid sa pader, na pagkatapos ipahid ay wala nang pakialam yung nagpahid. Ganun. Sa madaling salita, hindi kayo mahal ng mama nyo. Toxic yung pamumuhay ninyo, kaya ginagamit nyo, aasarin yung iba, bubuskain yung iba, para madamay kami sa pagiging toxic ng buhay nyo. No? Pero, never ko na kayong papatulan. Noon pa yan, ipinagdasal ko na yan, na kung dapat ko kayo patulan o hindi. Binigyan ako ng sign na wag ko na kayong patulan. Bakit? Ano ba mapapala ko sa inyo? So, yung ayaw tumigil, si Ilong, yung, hanggang ngayon, binabasa ko nun, pero may napapala ba siya? Alam mo, napansin ko dito sa kay Ilong, bash ng bash sa akin, gumawa pa ng page. Lahat ng manggagamot, sinisiraan niya dun. Ang pinuntir niya talaga ako. Talagang laging yung mga post ko, lagi niyang pinopost. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, yung mga tao na hindi ako kilala, ng mga nambabash dun, galit sa mga manggagamot, ini-stock nila yung account ko. Then pag napapanood nila yung video ko, nahahatak ko sila. Naniniwala sila sa spiritual. Hanggang sa natututo na rin sa spiritual.
Yung iba nga, nag-o-order pa eh. O ano ka ngayon, ilong. Dahil sa ginagawa mong boom, yung pangalan ko. So okay yan, sige, i-bash mo ako. Mas maraming nanonood, di ba? Ngayon, yung mga basher, dito kayo mambash. Lasapin ninyo yung mga masasakit na salita dyan ng mga sasagot sa inyo. So yun lang, parang alikabok kung saan-saan dumidikit. Ganyan talaga yan, mga lods. Ayun, nakalimutan ko ng kumain. So yung mga lods, babay na talaga. Pasensya na kayo, bakit iniklian lang natin kasi yun. At bukas hindi po tayo makakapagbigay ng mahabang mga dasal o mga orasyon. Makakapagbigay ako mga kaunti lang habang nagpe-prepare si Mrs. So pwede tayo magkwentuhan, pwede kayo magtanong tungkol sa spiritual. At wag po kayo mag-alala, hindi kayo maliligaw. Sapagkat hindi kami nagsasabi ng mga salitang haka-haka. Yung mga naglalabanan sa ere, sa pamamagitan ng astral words. Diba? Yung mga ganyang kwento. Yung pinakpikit yung mata ng Illuminati, pinakindat yung mata ng pinya. O, tignan nyo yung mga sapak sa utak niya mga yan. Kayo kapag nakarinig kayo ng mga ganyang kwento, mag-isip na kayo. Kung may toyo ba yung nagkikwento sa inyo. Baka mamaya toyo lang yun eh. Inilalabas sa kanyang mga kwento. So yun, ingat-ingat kayo palagi upang wag kayong maligaw dun sa maling aral. Dun lang tayo sa tama, dun lang tayo sa maayos, dun tayo sa wasto, sa totoo. No, sa totoo. Ano ba yung totoo? Yung totoong mababasa, yung totoong aral. Hindi yung may masabi lang para master daw ko no. So yun, mapagpalang gabi, ingat-ingat kayo palagi mga idol. Magsikain na tayo at kasihan tayo nawa ng ating amang katastasan. At nawa ay lagi kayong mag-ingat. Mamaya, magdasal kayo ng pasasalamat at humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa ninyo sa maghapon. Then, bukas ng umaga, doon kayo humiling. Humiling kayo kung ano yung mga gusto nyong hilingin. Ganun po lagi ang gawin ninyo sa umaga at gabi, panalangin. Yung kahilingan sa umaga po ginagawa yan, bago pumutok ang sikat ng araw. So yun, ingat-ingat palagi. God bless you more mga idol. Bye-bye.